Isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi na naman po sa lagi nakasubaybay dito sa ating programa, Meso 721 Catholic. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at November 22 sa taong 2023 at atin naman pong pag-uusapan ang Ebanghelyo ngayon na nakasulat mismo sa aklat po ni San Lucas chapter 19 verse 11 hanggang sa 28 at ito po ang ating mababasa. Sabi dito mga kapatid is ganito po. Habang ang mga tao ay nakikinig, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita at sinalaysay niya sa kanila ang isang talinghaga. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya ay gawing hari. At pagkatapos nito, siya ay bumalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ng mga ito ng tig-iisang gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbalik. Ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan. Kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinaukulan, ayaw naming maghari sa amin ang taong iyon. Gayunpaman, ay ginawa pa rin siyang hari. Nang makabalik na si Yas at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin, dahil naging tapat ka sa kakaunti, ipinagkakatiwala ko sa iyo na pamamanahalain kita ng 10 lungsod. Lumapit naman ay ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, mamamahala ka ng 5 lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po siya sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi ninyo inaani at hindi ninyo itinatanim. Sinagot siya ng hari. Masamang alipin, sa salita mong iyan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko tinanim. Bakit hindi mo man lang deposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana iyon bago ako dumating. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo ang kaniyang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, Panginoon, siya po'y mayroong ng 10 gintong salapi, sabi nila. Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga ka Tungkol naman sa mga kaaway kung na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at papatayin sa harap ko. Pagkasabi nito, nauna si Jesus na pumunta ng Jerusalem. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, O Panginoong Hesus Kristo. So ayan po, my dear brothers and sisters, bigyan po natin ito ng simpleng nilay. Ang Ebanghelyo ngayon na parang nabasa na po natin ito noong nakaraan doon po sa Mateo na dapat pong pagkatiwalaan sa maliit na bagay. Pero may dagdag po ang Ebanghelyo ngayon na napakaganda, no? Sa sabi niya kapatid, kung sino ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay kukunin pa. So mga kapatid, kung meron po tayong biyayang galing sa Panginoon, kahit isang kusing man po yan, kahit isang gintong salapi man po yan, dapat po natin itong itanim. Paano po ito itanim mga kapatid? Kagaya po ng ginagawa ng mga kasamahan natin sa ibang pa sa punto por punto o kahit anuman pong grupo na nagbibigay ng oras para po ipahayag ang salita ng Diyos.
Gano'n din po sana sa inyong mga kapatid. Tayo po ay binigyan ng bibig para magsalita. Binigyan po tayo ng mata para makakita. Kaya gamitin po natin ito sa tamang paraan at dapat ito'y nakakalugod-lugod sa ating Panginoon. So kung meron ka kapatid na lakas na pangangatawan, yun po ay biyaya mula sa Panginoon. Gamitin po ito para sa pagtulong sa kapwa. Kung meron ka namang kapatid na biyaya na halaga, gamitin po natin ito sa pagtulong sa kapwa. Kung meron ka namang kapatid na biyaya sa katalinuhan, gamitin mo ito kapatid para makatulong sa kapwa. Kahit anuman pong biyaya ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon, tandaan po natin. Ang lahat na yan ay may purpose po yan. At alamin po natin kung ano po ang purpose ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon at kung paano po natin ito magagamit sa maayos na paraan. Nawa po'y makatulong ang pagninilay ngayon sa araw na ito. At sa lahat po sana na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel na ito, please click the subscribe button and click nyo rin po ang notification bell para lagi po kang updated sa bawat videos na gagawin natin. At sana po, pakifollow na rin po ang ating Facebook page, Meso721 Catholic. Again, ibinalibalik po natin ang kadakilaan at pagpupuri sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Amen. To God be the glory. God bless sa lahat.